Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ako'y naniniwala na ito hong mga statement ho ni Congressman Umali na yun daw hong ang mamamatay tao raw at saka doon sa Mandarambong at Marandarambong, yun hong plunderer, pwede pang magbago. Alam niyo ho kasi, siguro itong si Congressman Umali, sa anumang kadahilanan kung bakit niya nasabi yun, baka marami siyang kachokaran. Hindi kaya? Marami siyang kachokaran na medyo malalagay sa hanay dahil ang trabaho ho talaga'y pandarambong. Yun lang ho naman ang naglalaro sa aking isipan. Diretso na ho tayo magsalita. Unfiltered ho to si PM Tulfo, live ho tayo Lunes. Mga boss, kung titingnan ho natin, ang mandarambong at ang sinasabi ho nating mamamatay tao, pareho lang ang bituka ng mga yan, wala hong pagkakaiba. In fact, ang mandarambong, sila ho'y malikhain at matatalino sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan kasi sila ho malikha at matalino. Ang iba sa kanila nakabarong Tagalog, naka-Amerikana. Sila ho'y nasa malalamig na air condition at matataas na gusali na kuminsan makikita mo mga executive yan, mga kongresista, senador, iba dyan, mga gobernador, cabinet members, at marami pang iba na yun ang sinasabi ho natin talagang wala hong magawa kundi mangulimbat sa kaban ng bayan. Ngayon, ang mamamatay tao, kalamitan ho dyan, ang mga mahihirap. Alam niyo ho kasi, anong pagkakaiba? Wala hong pagkakaiba. Alam niyo ho ba bakit? Pareho ho ang pagnanasa ng mamamatay tao at mandarambong. Isa lang ho, the desire to commit. Ang pagnanasang pumatay at pagnanasang mangulimbat. Pareho ho, gising yan. Kung talagang may oportunidad, magnanakaw yung isa, papatay yung isa. Yung magnanakaw ay yung nagmagnanakaw ay yung mandarambong, malakihang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun hong papatay at pumapatay, may pagnanasa hong pumapatay na pupukaw lang yan at nagigising yan mga bossing. Kung may oportunidad, kaya wag ho natin silang bigyan ng oportunidad. Naniniwala ho ako ng death penalty ay deterrent ho talaga. Yan ho'y mag-iisip ka muna. Marami hong masasampulan. Ako ho'y naniniwala na death penalty, marami hong magagalit sa akin at sasabihin ay kontra. Kung nare-respeto kong inyong pagkokontra, kung ayaw ng death penalty, ako ho'y naniniwala na death penalty, dapat ipatupad ho yan. Magalit na sa akin ang simbahan, magalit sa akin ang simbahan katolika, magalit sa atin yung mga dilaw dyan, magalit sa atin yung mga human rights. Who cares? Ako kasi diretso magsalita rito sa aking mga sinasabit, diretso ho, at ako ho'y buong-buong aking loob sa aking pagpapahayag ho. Inuulit ko ho, no? The desire to commit is always present. And sometimes it's dormant, it's sleeping. Ang pagnanasa ho na para maisakatuparan, ang pagnanakaw or pumatay, napupukaw lang. Kapag may oportunidad magnakaw at pumatay, ang utak ng kriminal at utak ng mandarambong, iisa lang yan. Congressman Umali, are you listening? Anybody in Congress, you guys na talagang ayaw ninyo kasi ang mandarambong ay pwede pang magbago. Nek-nek nyo! Sinong niloloko nyo? Lelong nyong panot! Lokohin nyo! Kasi marami sa inyo, kauri nyo, mga mandarambong. Siguro kaya ayaw ninyo malagay doon sa sinasabing death penalty, mangisay kayo sa eleksyon o di kaya mangisay kayo sa bitay. Kasi sabi nyo, kung wala nang makukurakot, ilan na kami sa serbisyo. Kaya nga kami ganito. Kasi yan, kung saan ang pera, nandoon kami. Tandaan nyo, boss, always remember this. Economic deprivation
increased crime rate. Poverty and crime, it's always synonymous. Yun hong krimen at ang sinasabing kahirapan, dikit ho yan. Magkaakibat ho yan. Ang kahirapan ay nandyan lagi tumataas ang sinasabing bilang ng krimen. At kung kahirapan nandyan, marami hong mga mandarambong kaya nanghihirap ho dahil sila ho yung mga kawatan big time. Ang impact ho niyan sa kanilang pagnanakaw at doon sa mga, kasi hindi naman kumitil ng buhay. Kundi ba naman kayo mga gonggong? Hindi nga kumikitil ang buhay yan, pero kikitil yan doon sa sinasabing buhay ng ilan, mahihirap na sila sa lipunan dahil, kumbaga, ito ho yung kalbaryo ng buhay na itong mga pobreng nagsusumikap, ninanakaw ho na mandarambong. Kasi magagaling ho sila eh. Abay, ibang utak ho niyan, creative, malikhain ho eh. Ang mandarambong ginagamit ho ang kanilang talino at galing, ang kanilang abilidad. The talents and the abilities, they're using it. Creative way to steal big time. And so, what's the difference? Anong pagkakaiba doon sa mga malikhain na mandarambong ang ginagamit ang abilidad at talento para makapangulimbat, gagawa ng scheme, pamamaraan, modus para makukulumbat sa mga proyektong bilyones. Anong epekto niyan sa mga kababayan ho natin? Nalulugmok sa kahirapan, mas marami. Yung iba, namamatay na sa gutom. Dahil, paano yan? Ninakaw na kasi. Hindi lang ho dyan yung kahirapan, kalbaryo ng buhay ng mga talagang eto'y umaasa sana doon sa serbisyo at kalidad ng serbisyo dahil yun sinasabing mga infrastruktura nung noon hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa kinabukasan, sa susunod, hanggat hindi ho natin ilagay sa bitay ho yung mga malaking kung magnakaw, mga darambong, hindi ho madadala yung mga putok sa buhong pendehong yan. Nagagalit ako? Hindi. Nagpapaliwanag lang po. Binibigyan natin ng linaw para doon sa mga taong sira-ulo na hindi malinaw. Baka siguro, ewan. Congressman Umali, subablay ka ba? Nabigla ka ba? Gising ka ba nung sinabi mo? O ala ka sa sarili mo? O yung bang mga sinasabi mo kuminsan, mabilis lang yung bibig mo, parang may diarrhea ka sa bibig?